Sinabi ng Malacanang na nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak na may mananagot sa pag-alis ni Senador Bato de la Rosa kahit nasa ilalim ito ng protective custody ng Senado. Palasyo naninindigan din sa pagtalima ng Pangulo sa rule of law. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Ibinahagi ng Presidential Communications Office ang CCTV footage ng pag-alis umano sa Senado ni Senator Ronald Bato de la Rosa noong madaling araw ng May 14. Yan ay matapos ang nangyaring tensyon sa loob ng Senado. Sa video na may timestamp na 2:30, makikita ang isang lalaki na nakabarong. Sinundan siya ng babaeng may bitbit na gamit. At sumunod ang isa pang lalaking naka-jacket at nakasombrero. 2:31 makikitang lumabas ang tatlo mula sa pinto ng Senate premise patungong parking area. At sa isa pang footage, nakitang sumakay ang mga ito sa puting Fortuner. Ang mga nasa CCTV, tinukoy ng DILG. The three individuals were identified as follows. The man in white was Robin Padilla. The man in the blue jacket was Senator Bato de la Rosa. Blue jacket na cap. Yes, sir. Was Senator Bato de la Rosa. The Jane Doe is the assistant who was with them, unidentified. Dagdag pa ni Remulla, patungong Makati area ang naging direksyon ng puting sasakyan pero hindi na ito nakunan pa ng CCTV. Una nang inamin ni Padilla na pagmamay-ari niya ang puting Fortuner. Pero sabi ni Remulla, ang DOJ na raw ang magdedetermina kung ituturing bang kasabwat si Padilla. Ngayong ibinasura na ng Korte Suprema ang hiling na TRO ni De La Rosa. Mariinding itinanggi ni Remulla ang paratang ni Suspended Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca na spliced umano ang mga CCTV footage na inilabas ng DILG. No, not at all. We made timestamp naman lahat eh. So it couldn't have been spliced. Those were direct from CCTV cameras of the Senate, their servers. And hindi pwedeng splice yun dahil may timestamp lahat. Ayon sa Malacanang, nakita na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kuhang ito ng CCTV at sinabi na hindi ito karapat-dapat. Alam po natin na ang mga tao na dapat na may panagutan, yan din po ang ayon sa Pangulo, ay dapat na managot. Kung wala namang kasalanan, ay kailangan maklear ang kanilang pangapangalan. Kung ikukonsidera ito na pagtakas at pag-alis, hindi po natin ito didesisyonan or bibigyan ng judgment. Pero sa paningin po ng Pangulo ay hindi po ito dapat nararapat. Natanong din ang palasyo sa naging apela ni De La Rosa sa Pangulo na huwag siyang isuko sa ICC. Giit ng Malacanang, ang magagawa ng Pangulo ay sumunod sa batas at tumalima sa rule of law. una nang binigyang diin ng DILG na nasa ilalim ng protective custody ng Senado si De La Rosa na nangangahulugan na tinanggap ng Senado ang responsibilidad sa kustodiya nito. Kaya giit ng palasyo. Yun po ang pinanghahawakan ng NBI noong nagkausap sila at dahil sa resolusyon na ito ay hindi gumalaw ang NBI. At sa ngayon na sila ay umalis at wala na sa protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa. At tanungin po natin bakit ito napayagan ng Senado. Samantala, tiniyak din ng Malacanang na pinatututukan ni Pangulong Marcos Jr. ang gun-related incident sa Senado noong May 13 at tiniyak na hindi ito palalampasin ng administrasyon. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.